Makinig ka sa akin mga kaibigan. May sasabihin ako sa inyo. Hindi laging madali ang buhay. Maraming hamon, maraming pagkadismaya. At minsan, ang pinakamahirap gawin ay ang bitawan ang mga tao at bagay na hindi na nakaaambag ng maganda sa buhay mo. Pero tandaan mo ito, ang pagbibitaw ay hindi ibig sabihin na sumusuko ka. Ibig sabihin lang nun, gumagalaw ka na, pasulong. Lumalago ka. Unti-unti mong natutuklasan kung sino ka talaga. Alam mo, lahat tayo may mga tao sa buhay na nagpapabigat sa atin. Hinuhut-hut nila ang enerhiya natin. Pinanghihinaan tayo ng loob. Hindi sila naniniwala sa kakayahan natin. Matagal na nating hinahayaan silang makasama sa mesa. Hayaan silang diktahan kung paano ka dapat makaramdam, mabuhay, at tingnan ang sarili mo. Pero hindi ganun dapat ang buhay. Hindi ka inilagay dito para mabuhay sa anino ng duda o takot ng iba. Ipinanganak kang liwanag para tumayo ng matatag, para maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Pero para magawa yon, kailangan mong matutong bumitaw. Bitawan ang mga toxic na relasyon. Bitawan ang negatibong enerhiya. Ibig sabihin nun, lumayo sa mga taong hindi ka binibigyan ng suporta. Ibig sabihin nun, magpaalam sa mga taong lumalapit lang kapag may kailangan sila. Bitawan mo na yung mga pumipigil, nagpapaliit at laging may sinasabi kung ano lang ang kaya mo o hindi mo pwedeng makuha. Bitawan mo sila. Alam ko, mahirap yan. Mahirap kalimutan ang mga tao na pinaglaanan mo ng panahon, minahal mo o sinubukan mong tulungan. Pero totoo ito mga kaibigan, hindi ka pwedeng magbigay kung ubos ka na. Hindi mo kayang patuloy na magbigay kung wala ka nang maibubuga. Hindi mo pwedeng punan ang kakulangan ng iba kung ang sarili mong buhay ay wala na ring laman. Kaya magsimula ka sa sarili mo. Yung totoong harapin ang sarili, matutong mahalin ang sarili. Matutong maging masaya mag-isa. Alam ko, natatakot ang ilan sa inyo dyan. Akala nyo pag mag-isa, malungkot na. Pero hindi totoo yon. Hindi ibig sabihin na mag-isa ka, malungkot ka na. Ibig sabihin lang, malaya ka, buo ka. May pagkakataon ka ng tuklasin kung sino ka, ano yung kaya mong gawin, at ano yung talagang deserve mo. Kapag natutunan mo ng maging masaya kahit mag-isa, wala nang makakapatigil sa'yo. Kapag natutunan mong mahalin at irespeto ang sarili mo, nagsisimulang mag-iba ng enerhiya, nagsisimula kang maka-attract ng tamang tao, tamang opportunities at tamang sitwasyon sa buhay mo. Hindi ka na naghahabol, ina-attract mo na ang mga bagay. Kapag natuto kang tumayo mag-isa, doon nagbabago ang lahat. Doon nangyayari ang magic, ang universe, ang buhay, ang Diyos, o kung anuman ang paniniwala mo, nagsisimula ng magbukas ng pinto para sa iyo. Pero kailangan mo munang talikuran ang mga bagay at tao na hindi na nakaaambag ng maganda sa iyo. Lisanin mo yung mga tao na hindi naniniwala sa kakayahan mo. Lisanin mo ang mga sitwasyon na palaging hinihila ka pababa. Alam kong mahirap. Ang hirap layuan ng mga nakasanayan mo. Parang pakiramdam mo ay may nawawala. Pero gusto kong malaman mo ito. Wala kang nawawala. Mas lalo kang may nakakamit. Nakukuha mo ang kapayapaan mo. Nakukuha mo ang kalakasan mo. Nakukuha mo ang purpose mo. Nakukuha mo ang buhay na matagal mo nang pinapangarap. Kaya gusto ko, araw-araw mong ipaalala ito sa sarili mo. Karapat dapat ako. Karapat dapat akong mahalin. Karapat dapat akong maging masaya. Karapat dapat akong irespeto. At kapag naniwala ka dyan, kapag namuhay ka sa katotohanang yan, dun mo makikitang unti-unting nagbabago ang mundo mo. Pero eto ang totoo. Kailangan ng panahon. Hindi ito mangyayari agad-agad. May mga pagsubok kang pagdadaanan. May mga pagdududa. May mga oras na para bang natutukso ka ng sumuko. Pero andito ako para sabihin, lahat ng kailangan mo, nasa loob mo na. Lahat ng kailangan mo para mabuo ang buhay na para sa'yo, nasa iyo na. Kaya gawin mo na yung unang hakbang. Isang araw sa isang pagkakataon, tuloy-tuloy lang. At kapag tuloy-tuloy mong ginagawa yan, pangako ko, magugulat ka sa kung anong kapayapaan, kasiyahan, at kalayaan ang mahahanap mo. Hindi mo kailangan ng kahit sino para makumpleto ka. Buo ka na, sapat ka na. At kapag na-realize mo yan, kapag tuluyan mong binitawan ang lahat ng hindi ka na pinaglilingkuran, doon talaga magsisimula ang tunay mong buhay. Makinig ka. Gusto kong tandaan mo ito.
Ikaw lang ang tanging tao na makakapigil sa sariling mabuhay ng buhay na talagang para sa'yo. Alam ko ang iniisip mo, pero Denzel, nagsisikap naman ako. Pinaghihirapan ko naman. Bakit parang walang nangyayari? Ito ang sagot ko. Hindi lang ito tungkol sa effort. Tungkol ito sa enerhiya na dinadala mo, sa mga taong pinapalibutan mo sa sarili mo, sa kung kanino binibigay ang oras, pagmamahal at puso mo. Alam kong mahirap, pinapaniwala tayo na dapat palaging may mga tao sa paligid natin, di ba? Barkada, pamilya, boyfriend o girlfriend. Sinasabi sa atin na kapag mag-isa ka, may kulang. Kapag walang tao na nagbavalidate ng existence mo, parang hindi ka sapat. Pero sasabihin ko sa'yo, kalokohan yun. Kalokohan na ibinenta na sa atin. Tigilan mo nang paniwalaan yan. May lakas sa pagiging mag-isa. May tapang sa pagiging solo. Kasi kapag mag-isa ka, kasama mo yung pinaka-importanting tao, ikaw. At may kagandahan doon dahil sa oras na hindi ka na umaasa sa opinyon ng iba, sa oras na hindi ka na naghahanap ng validation sa mga taong lost din naman, doon mo matatagpuan ang tunay na kasiyahan. Doon mo mahahanap ang peace. Hindi mo na kailangang hanapin ang approval ng iba. Ibinibigay mo na yon sa sarili mo na matagal mo nang hinahanap. Nakukuha ko yan, mahirap bumitaw. Mahirap magpaalam sa mga taong matagal mo nang kasama. Nakakakapit tayo, napapamahal. Pero yun ang nakakakulong sa atin. Nanatili tayo sa lugar na puro tayo bigay. Bigay ng bigay, pero walang bumabalik. Panahon ng umatras ng kaunti, huminga ng malalim. At maramdaman na hindi mo kailangan ng kahit sino para mabuo ka. Kapag palaging nasa paligid mo ay mga taong puro kuha. Hut-hut dito, hut-hut doon, at ikaw puro bigay. May dapat talagang magbago at ikaw dapat ang magpasimula nun. Hindi yan madali. Nakakailang yan. Pero kapag binitawan mo ang mga tao na hindi ka na pinaglilingkuran, kapag tumigil ka ng kumapit sa mga hindi naman naka-appreciate sa'yo, kapag tumigil ka ng hayaan silang diktahan kung ano ang mararamdaman mo, doon unti-unti mo mahahanap ang tunay na kapayapaan. Dapat matuto kang magsabi ng hindi. Kailangan mong masanay tumabi at sabihin, hindi ko na kayang ibigay pa ang sarili ko sa iyo. Pero anong nangyayari? Naiinis ang mga tao. Questionin ka nila. Susubukan kanilang palabasin na ikaw ay makasarili. Huwag kang papadala. Intindihin mo, ito ang journey mo. Buhay mo ito. Isang beses ka lang mabubuhay at dapat mong ayusin ito para sa sarili mo. Kaya kung may tao sa buhay mo na hindi nagdadagdag ng saya, hindi nag-uudyok sa iyong maging mas mabuti, hindi mo maramdaman na worthy ka, panahon na para bitiwan sila. Wala akong pakialam kung gaano na kayo katagal magkakilala o kalapit. Kung hindi sila nagdadala ng liwanag sa buhay mo, tinatanggalan ka nila nito. At eto pa, walang masama sa pagiging mag-isa. Walang masama sa pag-focus sa sarili. Oras mo ito. Oras mo para lumago, maghilom at tuklasin yung amazing na tao na ikaw talaga. Marami sa atin ang nakakulong sa ideya na kailangan natin ng iba para sumaya. Na kapag wala kang karelasyon o grupo ng tao sa paligid mo, may kulang. Hindi totoo yon. Ang kasiyahan sa'yo nagsisimula. Sa sarili mo. Intindihin mo, hindi ka mahina kung kailangan mong magpahinga. Hindi ka mahina dahil pinili mong mag-isa. Hindi ka mahina dahil nilagyan mo ng boundary ang sarili mo. Sa totoo lang, malakas ka kasi mas pinili mong piliin ang sarili mo kaysa sa ingay at kalat ng mundo. Matapang ka dahil kayang lumayo mula sa mga taong nakakaubos sa'yo. Hindi nakakakita ng halaga mo, yung gusto ka lang hilahin pababa. Malakas kang tumingin sa salamin at sabihin, karapat dapat akong maging payapa. Karapat dapat akong maging masaya. At hindi ako papayag sa kahit anong mas mababa pa dyan. Isa pa, hindi ka nilagay dito para maging extra sa buhay ng iba. Hindi ka isinilang para maging pampalipas oras lang. Para lang lapitan kapag may kailangan at pabayaan kapag okay na sila. Hindi ka disposable. Karapat dapat kang mahalin, respetuhin, at maging loyal ang tao sa'yo. At kung hindi mo yun nakukuha mula sa mga tao sa buhay mo, may karapatan kang umalis. Sanay tayong lahat na kailangan magbigay lugod tayo sa iba, na dapat mabuhay tayo para sa iba. Pero gusto kong matutunan mong yakapin yung katotohanan ito. Hindi mo utang sa kahit sino ang kasiyahan mo. Hindi mo utang ang oras at energy mo kung hindi nila ito pinapahalagahan.
Walang makakapalit ng halaga na nadadala mo sa sariling buhay mo. Huwag mong ibigay ang power na, yan. Tingnan mo, lahat tayo may mga tao sa buhay na sinubukan nating tulungan, baguhin, mahalin para sana mas gumanda sila. Pero eto ang totoo, hindi mo kayang hilumin ang taong ayaw magpagaling. Hindi mo kayang iligtas ang taong hindi handang iligtas ang sarili. At kapag nilaan mo ng nilaan ang sarili mo sa sira-sirang relasyon, kapag pilit mong inaayos ang taong ayaw naman talagang ayusin ang sarili nila, ano nangyayari? Nauubos ka, nawawala ka, nakakalimutan mo na kung sino ka. At yan ang gusto kong iwasan mo. Huwag mong hayaang mawala ka habang inaayos mo ang iba. Huwag mong hayaang mawala kang sarili para lang maging kung ano ang gusto ng iba sa iyo. Para kang naglalagay ng tubig sa basong butas. Kailanman maubos-ubos. Bigay ka ng bigay, pero wala namang nananatili. Lagi kang mauubos. Pero eto ang katotohanan. Hindi ka maaaring magbigay mula sa basong walang laman. At kung palagi kang nagbibigay sa mga taong hindi naman marunong magpasalamat, sa mga taong wala namang balik sa'yo, mapapansin mong nauubos ka na. Parang ginagawa mo naman lahat ng tama, pero parang walang nangyayari. Alam mo kung bakit? Dahil napabayaan mo na ang sarili mo. Napabayaan mo na ang sarili mong pangangailangan. Napabayaan mo na ang sarili mong paglago. Gusto kong maintindihan mo to. Hindi pagiging makasarili ang piliin ang sarili. Kailangan ito. Hindi mo kayang maging pinakamahusay para sa iba kung hindi mo inuuna ang sarili mong kalagayan. Ayos lang unahin ang sarili. Ayos lang tumanggi sa mga bagay na nagpapalanta sa iyo. Ayos lang hiwalayan ang mga taong hindi nakaka-appreciate sa halaga mo. At kapag tinanggap mo yan, mas mabilis mong mahahanap ang mga taong tama para sa iyo. Kapag binitiwan mo na ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo, magkakaroon ka ng puwang para sa mga bagay na makakatulong. Parang paglilinis ng cabinet, kailangan mong itapon yung mga lumang damit na hindi na kasya, sira-sira na, punong-puno na ng puwang para may lugar ang mga bagong bagay na magpapalago sa iyo. Ganon din ang pagbitaw sa mga toxic na tao. Nililinis mo ang emosyonal mong kalat. Tinatanggal mo yung mga relasyon na nagpapabigat sa iyo. At sa ginagawa mo yon, binibigyan mo ng pagkakataon ang mga bagong tao, karanasan, at oportunidad na talagang para sa iyo. Ngayon, hindi ibig sabihin na kailangan mong magpakatigas ng puso o putulin ang relasyon sa dramatic, galit na paraan. Pwede kang mag-let go ng may pagmamahal. Pwede mong bitawan ang mga tao ng may respeto. Pwede mo silang batiin ng good luck at pakawalan sila ng walang sama ng loob. Kasi totoo, ang sama ng loob, ikaw lang din ang natatali. Ikaw lang din ang nakakabit pa rin sa nakaraan. At papaano ka uusad kung daladala mo pa rin lahat ng bigat na yan? Alam ko, mahirap. Promise, alam ko. Pero gusto kong maintindihan mo ang isang mahalagang bagay. Ang pagbitaw ay hindi ibig sabihin masama kang tao. Ibig sabihin, matalino kang tao. Ibig sabihin, alam mo ang halaga mo. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo ang kapayapaan ng isip mo kaysa mapasaya ang iba. Ang pagbitaw, pag-set ng boundaries yon. At ang boundaries, hindi kahinaan. Palatandaan yon ng lakas, palatandaan yon ng respeto sa sarili. Pero eto ang totoo. Ang pagbitaw hindi lang tungkol sa paglayo sa mga toxic na tao. Tumatakbo rin ito sa pagbitaw sa sariling mga limitadong paniniwala. Pagbitaw sa ideya na kailangan mo ng relasyon o dapat may bilang ng kaibigan o kailangan mong umangkop sa inaasahan ng iba kung sino ka dapat. Pagbitaw sa pag-iisip na ang halaga mo ay nakabatay lang kung palagi kang may kasama. Sapat ka na mag-isa. Noon pa man, sapat ka na. Hindi mo kailangan ng ibang tao para buuin ka. Hindi mo kailangan ng kahit na sino para bigyan ka ng halaga. Lahat ng kailangan mo para maging masaya, matagumpay, at makabuluhan ang buhay, nasa iyo na. Kailangan mo lang paniwalaan. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mong kakayahan. At kapag ginawa mo yon, kapag namuhay ka na may paniniwala na ikaw ay buo, saka mo makikita, dadating ang mga tamang tao at oportunidad. Kasi, hindi ka na desperado sa approval. Hindi ka na nakukontento sa basta-basta. Namumuhay ka mula sa lakas at makikita at igagalang yan ng iba. Isa pa,
Kapag tunay kang komportable mag-isa, kapag natutunan mo ng mahalin ang sariling kumpanyang kasama mo, nawawala ang takot na ma-reject. Wala ka ng takot na mag-isa. Hindi ka na natatakot na baka hindi ka sapat para sa iba dahil alam mo sa sarili mong sapat ka na. Karapat dapat ka kahit anong mangyari. At kapag alam mo yan, kaya mong pakawalan ang takot na pumipigil sa'yo mula sa buhay na deserve mo. Ganito ang hamon ko sa'yo. Unahin mong pakawalan ang takot. Bitawan mo ang mga taong nagpapahina sa'yo, ang mga nagpapababa sa'yo. Bitawan mo ang mga paniniwala na nagpapaligpit sa'yo. At habang ginagawa mo yon, mapapansin mong yung buhay na hinahanap mo ay abot kamay na pala. Naghihintay lang siya na magdesisyon kang angkinin, tumbukin at panghawakan ka. Nasa iyo na ang kailangan mo. Noon pa man, ngayon, panahon mo nang bitawan ang lahat ng pumipigil sa iyo at bigyang daan ang bawat tagumpay na paparating. Teka, seryoso muna tayo. Madalas nating marinig na maikli ang buhay. Pero ito ang katotohanang gusto ko sanang panghawakan mo. Sapat ang haba ng buhay para mabuhay mo ito sa paraang deserve mo. Hindi mo kailangang mamuhay ayon sa kagustuhan o pangarap ng iba. Meron kang karapatang hubugin ang sarili mong kapalaran. Meron kang karapatang mabuhay na mapayapa, masaya, at puno ng saysay. Pero para mangyari yon, kailangang handa kang magbitiw. Kailangang handa kang putulin ang mga tali na humihila sa iyo paatras. Hindi lang to tungkol sa pagputol ng tao sa buhay mo, tungkol din ito sa pagputol ng bigat sa isip at damdamin na umaalipin sa iyo. Kailangan mo ring putulin ang mga ugali, paniniwala, at pattern na hindi na nagsisilbi sa iyo. At pag nagawa mo yon, mas magaang ang pakiramdam mo, mas malaya ka. Pero eto ang catch, hindi ito laging madali. May mga panahong may lalaban, minsan ibang tao, minsan sarili mo. Minsan makakaramdam ka ng guilt, minsan parang ang selfish mo. Pero eto ang totoo, hindi mo responsibilidad ang kaligayahan ng iba. Ang responsibilidad mo, ang sarili mong kaligayahan. At ang mga totoong nagmamahal sa iyo at may malasakit sa iyo, maiintindihan nila kapag pinili mong unahin ang kapayapaan ng isip mo. Igalang nila ang paglago mo. Hindi ka nila pipigilan, pero alam mo, minsan talaga, may mga tao talagang hindi makakaintindi. Hindi nila gets kung bakit ka lumalayo. Baka sakyan ka pa nila, sabihing malamig o mayabang ka. Ayos lang yon. Hindi mo kailangan ng approval ng lahat. Ang pinakakailangan mo ay ikaw. Alam mo ang halaga mo. Ganito lang yon. Walang problema kung lagpasan mo na ang mga relasyon na hindi natugma sa direksyon ng buhay mo. Hindi komportable ang paglago. Talagang challenge yon. At habang lumalago ka, mapapansin mong unti-unti ring nawawala ang mga taong dating feeling mong kailangan mo. Hindi ito refleksyon ng halaga mo. Refleksyon ito ng paglago mo. Pwede ring pag-usapan ka sa likod mo. Pwede kang pagtsismisan. Subukan ka nilang husgahan. Pero tandaan mo, kapag may nag-uusap tungkol sa'yo, mas nagpapakita yon kung ano sila kaysa kung ano ka. Pinag-uusapan lang ng tao ang hindi nila maintindihan. At tandaan mo rin, hindi nila mauunawaan ang paglalakbay mo hanggat hindi nila nararanasan ang pinagdaanan mo. Pero alam mo, hindi mo responsibilidad ang ipaliwanag yon sa kanila. Hindi mo kailangan i-justify ang desisyon mo sa kahit sino. Isa sa pinakamahirap mong pagdadaanan sa buhay ay yung matutunan mong bitawan ang nakaraan. Patawarin hindi lang ang iba, kundi pati ang sarili mo. Baka tanungin mo, paano ko papatawarin ang taong nanakit sa akin? Pinapatawad mo sila dahil ang pagkakapit sa galit, ikaw lang din ang nakakadena. Ang pagkakaroon ng sama ng loob, ikaw din ang pinipigilan umusad. Kapag binitiwan mo ang galit, pinalalaya mo ang sarili mo mula sa hawak ng mga nanakit sa iyo. Tandaan mo to, ang pagpapatawad hindi tungkol sa ibang tao. Tungkol ito sa kalayaan mo. Tungkol ito sa pagpayag mo na pakawalan ang bigat na nagdadala sa iyo pababa. Kapag kumapit ka sa galit, para kang may bit-bit na backpack na puno ng bato. Ikaw lang din ang may dala. At hindi lang mabigat ito, pumipigil pa ito para makarating ka sa gusto mong puntahan. Kaya pakawalan mo na. At habang napag-uusapan ang pagpapatawad, pag-usapan din natin ang pagpapatawad sa sarili. Ang dami sa atin, binibigyan pa ng sisi ang sarili dahil sa mga pagkakamali noon, dahil sa mga taong pinili nating pagkatiwalaan. Pero eto ang totoo, ginawa mo lang ang kaya mo. Base sa nalalaman mo noon. Ngayon, mas alam mo na.
Natuto ka, lumago ka. Panahon na para umusad. Tigilan mo na ang pamumuhay sa likod ng refleksyon ng lumipas. Tigilan mo na ang pagkakapit bilang angkla sa mga pinagdaanan mo. Panahon na upang palayain ito. Alam ko iniisip mo rin, paano kung mag-isa na lang ako? Paano kung sobrang tagal kong inuna ang iba tapos hindi ako sanay mag-isa? Dito kita sasagutin. Ang pagiging mag-isa, hindi ibig sabihin malungkot ka. Ang totoo, pagiging komportable sa sarili mo yon. Ang totoo, pagmamahal sa sarili mo, ngayon na, dito na. Kasi tinuruan tayong matakot sa katahimikan at pag-iisa. Tinuruan tayong kapag mag-isa ka, kulang ka. Pero hindi yon totoo. Buo ka na ngayon pa lang. Hindi mo kailangan ng kahit sino para buuin o punuin ka. Hindi mo kailangan ng validation mula sa iba para patunayan na deserve mong mabuhay. Hindi mo kailangan ng kahit sino para punan ang puwang na ikaw lang dapat pupuno. Kapag natutunan mong mahalin at i-enjoy ang sarili mong kasamahan, kapag natutunan mong umangat na mag-isa, parang magnet ka ng mga tamang tao. Hindi mo na mahihila yung mga taong sumisipsip sa iyo. Hindi ka nakukopyain ng mga taong tingin sa iyo ay isang project na dapat ayusin. Mapapalapit ang mga taong nakikita ang halaga mo. Yung mga taong mamahalin ka hindi dahil sa kaya mong ibigay, kundi dahil sa kung sino ka. Ito ang payo ko. Tigilan mo na ang paghahanap ng validation mula sa iba. Tigilan mo na ang paghihintay na sabihan ka ng iba na magaling ka, worthy ka, mahalaga ka. Ako na mismo nagsasabi sa iyo ngayon, worthy ka na, mahalaga ka. Hindi mo kailangan ng kahit anong approval mula sa ibang tao. Simulan mong paniwalaan ang sarili mo. At kapag ginawa mo yan, pati ang mundo, makikita yan. Pero ito ang natutunan ko. Kapag hindi mo na sinusubukan na gawing masaya lahat ng tao, doon mo matatagpuan ang tunay mong lakas. Kapag hindi mo na pinipilit na magkunwaring ibang tao ka lang para lang mag-blend in, doon talaga nagsisimula ang totoong buhay mo. Hindi mo pwedeng ilaan ang buhay mo para sa ibang tao. Hindi mo pwedeng maging lahat para sa lahat. At alam mo, okay lang yon. Okay lang na ma-disappoint ang iba. Okay lang na tumanggi. Okay lang na lumayo sa mga sitwasyon, relasyon o commitment na hindi na nakabubuti sa iyo. Wala kang obligasyon na panatilihin sa buhay mo ang mga taong hindi ka nirerespeto, hindi ka inilalagay sa tama, at hindi ka tinatrato ng kabaitan at pagmamahal na nararapat sa iyo. Kapag niyakap mo ang pagiging mag-isa, kapag pinili mong mag-solo at mag-invest sa sarili mong paglago, doon mo marirealize ang isang napakalakas na bagay. Ikaw ang pinakamalaking asset mo. Walang ibang tatahak sa buhay mo sa bawat hakbang, kundi ikaw lang. Walang ibang makakaramdam ng sakit mo, saya mo, tagumpay mo, at mga pagsubok mo tulad ng nararamdaman mo. Kaya bakit hindi mo mahalin at igalang ang sarili mo gaya ng nararapat sa iyo? Kapag ginawa mo yon, kapag inuna mo ang sarili mong kapakanan, mapapansin mo na dadating ang tamang mga tao sa buhay mo. Makikita nila ang kumpiyansa mo. Makikita nila ang kapanatagan mo. Makikita nila na alam mo kung sino ka at gugustuhin nilang maging bahagi ng buhay mo. Pero ito ang mahalaga. Huwag kang magsettle. Huwag kang magsettle para sa mga taong hindi ka nirerespeto. Huwag kang magsettle sa mga relasyon na nakakasakal lang sa iyo. Huwag kang magsettle sa kahit anong hindi ka inaangat. Kapag tumigil ka ng magsettle, doon talaga nagsisimula ang lahat ng pagbabago. May isa pa akong gustong sabihin. Marami sa atin ang kumakapit sa mga tao dahil naaawa tayo sa kanila. Siguro, pinagdadaanan nila ang mahirap na panahon. Baka nasaktan ka na nila dati at pakiramdam mo, responsibilidad mo na tulungan sila. Pero sasabihin ko sa inyo mga kaibigan, hindi mo kayang iligtas ang lahat at hindi mo kailangan gawin yon. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat ng mundo sa balikat mo. Kung hindi rin lang sila handang magsikap para magbago, kung hindi rin lang sila willing makipagsabayan sa iyo, kailangan mo silang bitawan. Kailangan mong pakawalan ang bigat na yan. Alam kong masakit yon. Alam kong pakiramdam mo, iniiwan mo sila, pero hindi. Pinipili mo lang ang sarili mo. Pinipili mo ang sarili mong kapayapaan. Pinipili mong maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. At sasabihin ko rin to, kapag pinili mo ang sarili mo, magbubukas ang mundo sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa sarili.
Kasi kung hindi mo poprotektahan ang energy mo, walang ibang gagawan yon para sa'yo. Kaya huwag kang matakot na bitawan ang toxic na relasyon. Huwag kang matakot na lumayo sa mga taong hindi ka nirerespeto. Mga taong hindi ka sinusuportahan. Mga taong puro gulo ang dinadala sa buhay mo. Lumayo ka ng taas noo. Umalis kang may kumpiyansa na mas mabuti ka nang wala sila. At habang hinihiwalayan mo sila, marirealize mong hindi ka nag-iisa. Kasi kapag binitawan mo na ang mga bagay na hindi na nagpapasaya o nakakatulong sa'yo, nagbibigay ka ng espasyo para sa mga taong tama para sa'yo. Nagbibigay ka ng puwang para sa mga taong mamahalin ka ng tunay, yung karapat-dapat ka talaga. Para sa mga taong susuporta sa mga pangarap mo, mag-e-encourage sa'yo na abutin ang pinakamataas mong potensyal at nandyan para sa'yo sa hirap at ginhawa. At ito pa, kailangan mong magtiwala sa proseso. Hindi mo pwedeng madaliin yan. Hindi mo pwedeng pilitin ang mga bagay. Hindi mo pwedeng pilitin ang mga tao na magbago. Hindi mo pwedeng pilitin ang mga sitwasyon na mangyari kung paano mo gusto. Pero ito ang pwede mong gawin. Pwede kang magtiwala na kapag pinili mong bumitaw, lumayo, at piliin ang kapayapaan mo, unti-unting aayon ang mundo para sa'yo. Hindi yan palaging magiging ayon sa inaasahan mo, pero tiwala lang. Magwo-workout ang lahat ng yan kasi nagbigay ka ng space para sa tamang mga bagay na dumating sa buhay mo. Hindi ka itinakda para magsettle sa mababa. Hindi ka itinakda para mamuhay sa pagsisisi at puro pag-aalala sa sasabihin ng iba. Ang nakalaan sa iyo ay tumayo ng matatag. Ipamuhay ang iyong katotohanan at magliwanag dahil buong-buo kang ikaw. Yun ang gusto ko para sa iyo. Gusto kong bitawan mo lahat ng mabibigat na dalahin. Lumayo ka sa mga taong hindi ka pinapahalagahan. Lumayo ka sa lahat ng bagay na pumipigil sa iyo. At tumayo ka sa katotohanan mo, sa kapangyarihan mo, sa kabutihan mo. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo. Kailangan mo na lang maniwala. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo. At kapag nagawa mo na yan, kapag tuluyan mong binitawan ang nakaraan at binitawan ang mga taong hindi para sa iyo, diyan magsisimulang magbago ang buhay mo. Diyan mo makikita na bubukas ang mga pintuan na dati ay akala mo imposibleng mabuksan. Diyan mo mararanasan ang buhay na matagal mo nang pinapangarap. Kaya ang tanong ko, ano ba ang mga bagay o taong hindi mo pa kayang bitawan? Ano ang kinatatakutan mong pakawalan? Gusto kong magdesisyon ka ngayon na palayain yan. Bitawan mo na kasi sobra-sobra ang halaga mo. At kapag nagsimula kang maniwala doon, kapag ipinapamuhay mo na talaga yon, makikita mo kung gaano ka talaga kalakas. Hindi mo kailangan ng ibang tao para bumuo sa'yo. Kumpleto ka na. At kapag na-realize mo na yon, kapag nabubuhay ka na sa totoo mong sarili, hinding-hindi na magiging katulad ng dati ang buhay mo. Kaya iiwanan kita ng ganito. Bitawan mo ang bigat para makalipad ka. Kaya mo to. Sapat ka. Ipinanganak kang dakila at panahon na para mabuhay ka ng buong tiwala sa sarili mo. Salamat sa inyo at pagpalain kayo ng Diyos.